Good day, sir. Good day, classmates. So, I am here to explain my answer about the midterm case study. So, the number one question is, what is the case all about? So, the case is all about wiretapping of the conversation of President Macapagal Arroyo and the COMELEC official, higher ranking. And then, ang kwento po dito is that yung ano po na yon, yung tape record po na yon is pinipigil pinipigilan po yung press ng DOJ at ng NTC na ilabas po yung tungkol sa tape na yon dahil labag daw po yon sa anti-wiretapping law. Pero ang sabat naman po ng press po is that para po yon sa public concern na dapat malaman po ng public yung tungkol po sa conversation na yun dahil po apektado po sila doon. And then next number. So ayun po. Tatlo po yung then next number is what are the facts of the case. So meron po akong tatlong nakitang facts po doon, which is yung una po is yung tungkol nga po doon sa 2005 tape na nagko-contain po ng conversation ni President Arroyo at ng Commission on Election official. And then yung number 2 naman po na facts is si Mr. Raul Gonzales, which is yung secretary ng DOJ at yung NTC ay winawarningan yung press na wag po ilalabas yung tape na yon dahil nga po anti-wiretapping law nga po yon na nakakalabag. And then yung pangatlo is that challenge po ni Francisco Chavez, isang concerned citizen, na unconstitutional po yung ginagawang pagwa-warning po ng DOJ at ng NTC sa mga press dahil po pinipigilan po nila yung freedom of speech po ng mga tao, which is involved po kasi yung mga tao doon. So dapat pwede po nila, hindi po yun labag sa anti-wiretapping law. So number 3, what are the issues in the case? So ano daw po yung issues sa case na yan? So ang issue po na nakita ko is dalawa. So yung una po is kung tama po ba na nababiolate po ba talaga yung anti-wiretapping law sa ginawang pagtatap po ng kay President Arroyo at dun sa COMELEC official. And then yung pangalawa pong issue dito is that kung tama po ba na ilabas sa public po yung tape na yon, which is yun nga po yung stand ni Miss Chavez po. So legal daw po ba yung petition na ginawa niya na yon? So, ayun po. Next question is, what is the ruling of the Supreme Court? So, ang ruling po na ginawa dito is, totoo pong nakapag-violate ng RA 4200 yung pag-wiretapping ng dalawang taong nag-uusap, which is si President Arroyo and then yung COMELEC official. But then, yung nakuwang tape po na yon is pwede pong i-public since na nakaka-apekto po yun sa, apektado po yung public na mga tao po. Yung sambayanan po kasi yung apektado doon. So, hindi po pwedeng pigilan po ng DOJ at ng NTC yung press na i-public po yun. Pero, illegal talaga yung pagwa-wiretap ng conversation. Pero since na yung conversation is nalaman na apektado yung sambayanan ng Pilipino, is that legal po na i-public yun. So, so next question po is, what are your takeaways, learnings from this case? So, ano daw po yung mga natutunan ko? So, ang natutunan ko po dito is that, na bagamat illegal po yung anti-wiretapping ng yung pakikinig sa privacy po ng pag-uusap ng dalawang tao, is that legal po yun legal po yun basta para po yan sa public interest. So, yun na po yung katulad ng nasa section 3 na it's about rebellion or something na apektado yung public interest po. So, ayun po. So, pwede ka pong mag-wiretap basta apektado para sa kabutihan ng national security. So, ayun po. Thank you po.